Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 13, 2025, Sabado. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Lucia, Dalaga at Martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Sirach, chapter 48, verses 1 to 4, verses 9 to 11. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadala niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating unang pagbasa ngayon ay patungkol sa isang pangitain ni Sirach tungkol sa isang propeta na nagngangalang Elias, na sabi nga talagang kung papanoorin mo sa pelikula ay napaka-ingrande. Isang nababalot ng ipo-ipo, iniaakyat sa langit, tapos yung mga karbahe niya nag-aapoy. Pero maganda po dito ay na maalala natin ay yung misyon ni Elias, na sa kanyang pagbabalik ay tatapusin na ang galit at kaguluhan at para pagsamasamahin uli ang lahat bago dumating ang Panginoon. Pero muli, tayo ay nasa ikalawang linggo. At halos huling araw na ito ng ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento. Mamaya, transition na tayo ulit para sa ikatlong linggo ng Adbyento. Pero nawa, siyempre lahat tayo binyagan, nakikibahagi sa pagkapropeta ng Panginoon, at bilang propeta, ang ating misyon ay ipahayag ang mabuting balita at paalalahanan siyempre ang mga tao tungkol sa mga maling ginagawa, pagsisihan ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. So, ito ay isang magandang at pinakamahalagang paghahanda na dapat natin gawin. Tayo ay makapagbalik loob sa Diyos. Maging propeta nawa tayo sa abot ng ating makakaya, sa gamit ang lahat ng paraan, social media, at kung ano-ano pa na maihatid natin ang mensaheng ito, na tungo tayo sa paghahanda para sa nalalapit na muling pagdating ni Jesus at nalalapit ng pagdiriwang ng unang Pasko. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.